Eto na, magandang balita po ito para sa ating lahat. Kalimutan muna natin ang politika. Ito, maganda ito. Meron na pong solusyon sa pagbaha sa Metro Manila. Inaako ni Ramon Ang na negosyante kung ano ang problema at ano ang solusyon. Pakinggan po natin ito. At ito pala ang dapat gawin. Palagay ko tama kasi engineer ito si Ramon Ang. Bago naging negosyante. At engineer pa rin ngayon yan. Tagumpay ang negosyo. Ito pala ang solusyon. Ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit ng eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone. Pina-helicopter ko pa yan, siya. If you remember, last year, di ba nagbaha yung Bigutan? South Luzon Expressway, Bigutan, hanggang dito ang tubig. Biniblame na naman ako. Pinapuntahan namin kung bakit. Meron pala ng construction, naglilinis ng transit mixer, binuhos yung konkreto sa kanal, nanigas yung buong kanal. O kasalanan pa natin yun? Hindi, wala na turam. Pinalitan namin lahat ng kanal. Kami gumawa nun at our cost. Concrete cutter, yung kasada, pinalitan kanal, sinimento na bago. Meron mga kayo narinig? Wala. At no cost to the government, ha? Sukat, nagpara. Eto na naman, same problem. Biniyak namin, pinalitan ng bagong kanal. O last week, nagbaha yung Alabang. In-raise namin agad. Meron palang nagkamali na naman, nag-sit pipe sa ilog, outflow to Laguna Bay. Sinumbong namin kagad kay Mayor Biason. Action kagad si Mayor Biason. Di wala na baha ang Alabang. Nakakita niyo yung Southwood. Nagbabaha. Parado pala yung mga ilog. Nakita niyo Alaska area, San Pedro, Laguna. 50 years na po nagbabaha yan. Lahat ng public works secretary, ang solusyon is tambakan ng South Luzon Expressway. Anong ginawa ng San Miguel? Madali lang po, nilinis lang yung ilog ng San Pedro at San Isidro. Magic, wala nang baha. So bakit kayo nag-iisip lagi ng kung ano-anong nuclear solution? Samantala, pwede naman, simple lang. Linisin lang natin yung ilog. Tsaka yung mga ilog na yan, may ispan po yan. Alam mo kung anong ginagawa? Tinatayuan ng bahay. Kaya kailangan isabatas yan na bawal magtayo on the river eastman. At of course, try mo magtayo sa ibabaw na there. Yun lang ang kailangan. So, naging congressman ka, pare, i-push nyo na yan. Isabatas yan. Para wala nang baha ang buong Pilipinas. Ano ba problema? Tingnan nyo. Nagbabaha everywhere. Ano ba problema? Nagpara lang pala yung ilog. Nagtuturoan pa tayo. Tapos pag nagpara yung ilog, imbis na linisin yung ilog, gawa natin wall para may hanap buhay. Ay, patay. Ay, wall. Pag nag-sit pipe, di sinilip. Sa gitna rin sinit pipe. Tapos nung pagka may baha na, dami nang ilang solusyon, ano? Bukayin nyo lahat ng konkretong kalsada, gagawa natin ng water storage yan. Ilang minuto kaya mo i-store doon sa ilalim ng kalsada? Baka 1 hour, baka wala pa 30 minutes. But it will cost the taxpayer billions and billions of corruption. Kaya, kita nyo, if you notice, yung area of responsibility, nakita yung NAIA Airport, every year baha yan. But this year, walang baha, ang lakas ng bagyo. Yung bagyo natin last 2 weeks ago, in 15 hours, 372 millimeter of water. Equivalent yan sa 24 hours of Undoy na 454, ha? So in short, bagyo na iya, walang baha. Kasi nilinis natin yung mga ilog. Ngayon yung mga ilog natin, linisin pa natin gusto. Ito pa ang problema. May mga genius nagtayo ng pumping station sa gitna ng ilog.
nagtayo mo na ng pundasyon, tsaka naglagay ng bomba. O di lalo hindi makakadaan ng tubig. Genius! Hindi naman po ako yung Ay, hindi ikaw yun. Nilinawin ko lang po. Minsan meron pa. Parang kilala ko. Baka Hindi po ako yung genius na yan, ha? I-clarify ko lang po. Ganito, hindi na tayo magsisisya. Nakita mo, hindi ko na tinuturo kung sino. Pero, I take it upon myself. I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami lang gagawa. Wow! Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami lang gagawa. San Miguel lang magkiklearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin pupunutin yung mga yun? But with MMDA and mayors, ay, lahat ng obstruction na yun, bunutin natin para mawala na yung baha. Kailangan pa ba ng batasyon? Hindi na. Gawin mo lang. Pabayaan mo na sila magdemanda kung gusto nila. Ba tama? Political will. Oo. Yung mga nagtayo na bahay sa gitna, tanggalin na yun. Bigyan natin ng pabahay para naman di nila sabihin basta lang sila pinaalis, di ba? Oo. Ganda oh. Satisfied sa drone Ah. Yan ang sinasabi ni Ramon Ang, pero mayroon siyang sundot Kaya lang, di na kayo kikita. Yan, totoo yun. Alam nyo, sa kalamidad, may kumikita, pinagkakakitaan yan. Pag may kalamidad, mayroong emergency fund. Hindi lang sa Metro Manila, sa buong Pilipinas yan. Totoo yun. Alam ko rin yan Alam yan ni Mr. Ang, alam yan ng mga nasa gobyerno, alam yan ni Pangulong Marcos. Kaya ang kalamidad sa Pilipinas, pinagkakakitaan, pero prohesyo sa buhay na mahihirap. Binabaha, nasisira ang bahay, nawawala ang mga appliances. Kasi nga ganun. Kaya nagbabara ang mga ilog, daanan ng tubig, ginagawang komersyal ang gilid. Pinaliliit yung ilog, pinaliliit yung kanal, dahil tinatayo ng building, tinatayo ng bahay, tapos nag-i-squat pa doon sa ibabaw ng tulay, nag-i-squat pa ang squatter sa ibabaw ng ilog, kaya lumiliit yung daanan. Nagbabara yung mga kanal, nagbabara yung mga daanan ng tubig dahil sa maling sistema na ginagawa sa matagal ng panahon. At hindi nabibigyan ng solusyon ng national at local government. Kaya tama, sabi ni Mr. Ramon Ang, may solusyon dyan. Alisin mo ang eskwelahan, alisin mo yung mga bahay sa tabi ng mga ilog, tabi ng daan ng tubig, mawawala ang baha. Lalaki ang kanal, lalaki ang daan ng tubig, bawal magtayo ng building at bahay, pagbawal ng mga mayor. Political will. So, tama po talaga, political will ang kailangan para po maibsan ang pagbaha sa Metro Manila. Alam niyo po, katabi ni Sir Ramon Ang, eto nga si Yorme Isko Moreno. Nakita niyo naman kung ano po ang ginagawa ngayon ni Yorme. Yung mga infrastructure, eskwelahan, daycare, barangay health center, barangay hall, na mga nakaharang po sa iskinita, tinayo sa daanan, tinayo sa malapit sa estero, ay lahat po ay pinaggigiba. Yan ang political will. Ngayon, dito po sa issue ng pagbaha, alam nyo lagi na lang naririnig natin sa mga DDS, nakikita natin sa mga vlog ng mga dutae vloggers, nakikita natin na sinisisi po nila si PBBM sa nangyayaring pagbaha po sa Metro Manila. Sa totoo lang po, ito po nga mga flood control projects na ito na atin pong napapakinabangan ngayon ay galing pa ito kay Digong. At ayon po dito sa isang post na nakita ko sa FB, ito. Ayan, nasan ba? Ito. Galing po sa Philippine News Agency. Philippine News Agency po yung nag-post nito at nakalagay dito, ito. Build infra projects hallmarks of Duterte's administration. Ngayon, kung yan po yung kumbaga, isa sa mga magagandang proyekto ng ating dating Pangulong Digong, eto katulad niya as of March noong pong 2022, meron pong 13,917 flood control projects have been completed. Ang tanong,
Nasaan? Yung 13,917 na yon na proyekto ni Digong. Kasi ito nga po, sabi nga ni Sir Ramon Ang, ay talagang maaayos naman yung pagbaha sa Metro Manila. Pero 'di ba, kita nyo, isang private company ang naglalayo na ayusin ang ating flood control sa Maynila. Pero 'di ba, meron na tayong 13,917 from Duterte's administration na flood control program o flood control project. Saan napunta yun? Eto, Duterte's 13,917 flood controls is missing. Bakit missing? Kasi kada maumulan lang ng konti, baha na po sa Metro Manila. In 2022, former President Duterte's flood control project for about 13,917 had been completed during his administration. But now, netizens are confused and asking, bakit di maramdaman? Nasaan ang flood control niya? Ang dami nun. Kung yung 5,500 na bagong gawa ni PBBM, paano pa kaya yung 13,917 nasaan ang proyekto? Bakit di maramdaman? Kasi kung totoo po yan na sinasabi ni Digong o report ng administrasyon ni Digong, 13,917 ng flood control project na naisakatuparan niya, bakit nagbabaha pa rin po sa Maynila? Bakit kay PBBM ito isinisisi? Diba? Kita nyo sabi ni Sir Ramon Ang, sinabihan siya ni PBBM makipag-usap sa MMDA at sa mga Metro Manila mayors para po masolusyonan ng pagbaha. Diba, napakaganda ng layunin ni PBBM at ni Sir Ramon Ang. Talagang magtutulungan sila para po maisakatuparan ang pagbaha sa, kumbaga yung pagkontrol sa baha. Kasi totoo po yan, new normal na yan. Talagang ito na po yung lagi nating makikita kada tag-ulan. Kung wala pong maayos na proyekto. Kaya lang, alam nyo, yung 13,917 na yon na proyekto ni Digong, pinondohan yan. Sigurado ko napakalaking pera po niyan. At ayon po dito, sa nakita natin, eto pondo po ito ng DPWH sa flood control projects. Ito po yung 2017. Ang flood control budget po ay 75 billion. Under Duterte's administration yan. Nung 2018, 127 billion. Palaki ng palaki Nung 2019, 2017, 2018, tas 2019, 144 billion na. Pataas po ng pataas ang budget ng DPWH sa flood control project noong panahon ni Digong. Pero naramdaman ba? Eto nga 51 billion binigay kay Pulong. Napakaliit lang po na nun. Na tawag dito, distrito. Sa Davao City, yung hawak ni Pulong, District 1 yata yon. Meron po akong isang nanay sa YouTube na nakatira po doon sa may, nakalimutan ko yung pangalan, Bangkerohan. Bangkerohan o Bangkerahan. Diyan po sa Davao City. Meron siyang pwesto. Kapag po umulan, baha na doon sa harapan ng kanyang tindahan. Kaya walang bumibili sa tindahan niya kasi yung tubig hanggang sakong, hanggang binte. Kung ang mga mamimili galing ng trabaho, galing ng eskwelahan, galing ng kumbagay pamamasyal, hindi talaga pupunta doon dahil baha. So, yan po ay dapat din ma-question yung 51 billion na ibinigay kay Pulong Duterte sa loob ng 3 taon. Saan napunta? Kapag naihipo daw po ang palakas sa Davao City, baha na. Diba? Kaya eto, katulad niyan, meron pong mga tao na kinakailangan po na magpaliwanag dahil nga po sila yung iba kontratista, yung iba na may mga nagki-kickback dito po sa flood control project, mga budget na may kickback po ang mga politiko. Hindi natin pwedeng sabihin na sa panahon lamang ni PBBM meron. 'Di ba? Kung meron man sa pangkasalukuyang administrasyon. Dapat tignan din 'yan simula pa doon kay ERAP.
kay GMA, hanggang kay Pinoy at kay Digong. Pagbayarin ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya lang, paano nga pagbabayarin yung mga magnanakaw sa kawatan sa gobyerno? Kung yung ating Vice Presidente, di ba, nakaligtas sa impeachment. Di ba? So alam niyo po, ito hindi naman sa kumbaga pinangungunahan ko ang ating gobyerno. Parang mas lalo pong lalakas ang loob ng mga magnanakaw, lalo na ng mga kaalyado ni Digong at ni Sara Duterte, dahil nga po hindi naman sila mapaparusahan Kita nyo si Sara Duterte, may mga ebidensya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. May pagmumura, pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Pero hindi po naparusahan, hindi po man lang na hearing ang kanyang impeachment. Diba? So, paano pa kaya natin mapagbabayad yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan kung meron pong mga senador na protektor ng kawatan? Kaya lang, sabi nga ni Mr. Ramon, hindi kayo kikita. Kaya nakatawanan. Totoo yun. Kasi ang pagtatayo ng building at anumang negosyo sa isang lugar, yan ay mayroong approval ang mayor. Hindi ko sinabing may lagay sa mayor. Basta mayroong approval ang mayor. Pag hindi inapproval ng mayor ang pagtatayo ng building, pagtatayo ng kung ano man sa lahat ng lugar na kanya sasakupan, abay illegal yun. Pag inapproval ng mayor, legal. Kaya tuloy yung paglalagay ng building at bahay sa tabi ng ilog, nagiging legal kasi inapproval ng mayor. Yung pag-i-squat doon sa mga lugar, illegal yun pero kinukonsinti ng mayor. Ganon katindi. Kaya tamang political will. May pwedeng pagkakitaan niya. Doon pa lang pag may kalamidad na, mayroong emergency fund, state of calamity, legal na legal ang buhos ng pera. Yan pinagkakakitaan niya. Kaya yung biro totoo na sinasabi ni tawanan pa sila, hindi lang kayo kita pag binago ko yan. Totoo yun Hindi lang po sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Basta may mga kalamidad. Alam mo ito ng mga tao. Ito mo, pati nga donasyon, pinagkakakitaan yan Namimili pa nga kung sino bibigyan ng ayuda Yung mga mayor governor, alam nila yan. Palakasan ng ayuda, palakasan ng suporta. Pag hindi ka partido, hindi ka alyado, wala kang ayuda, wala kang suporta. Ganon. Pero pag nilabas ang calamity fund, dahil automatic yan, pag may kalamidad, calamity fund, pwedeng ilabas. Buhos ang pera. Yan, pinagkakakitaan ng iba. Pero marami yata kumikita dyan. Sana maraming Ramon Ang, Mr. Ramon Ang, salamat po sa inyong pagbo-volunteer. Sana ito mga Metro Manila Mayor, magising na. Hindi na nagbo-volunteer financially, at saka yung idea, at saka yung wala daw gastos, sa kanya lahat. Isipin mo, grabe yun Kanya daw lahat ang gastos. Sila ang bibili ng lupa para tayo ng eskwelahan, siya ang bibili ng lupa para tayo ng bahay. Alisin lang ang mga bahay sa ibabaw ng estero, ibabaw ng daanan ng tubig, at ipagbawal na yung pagtatayo ng bahay, building at kung ano-ano sa daanan malapit sa tubig. Kaya palit ng palit yung mga kanal kasi pinapatungan ng kung ano-ano dahil approve ng mayor. Magkano mayor? Yun ang tanong. Ganda nun Yan ang good news. Magandang balita yan. Good news po para sa ating mga kababayan kasi nga po meron isang Ramon Ang na handang kumilos, handa pong magsakripisyo ng kanyang yaman para po masolusyonan ng baha sa ating bansa. Kita nyo, kumbaga napakaswerte ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sinusuportahan po siya ng mga negosyanteng katulad ni Ramon Ang. Alam nyo po, ito kasing si Sara Duterte, kaya po kumbaga parang tinatabangan ng mga Pilipino dito. Hindi naman na maipagkakaila, bumaba ang popularidad ng mga Duterte dahil po sa kanila masyadong matinding pamumulitika, paninira, at pakikipagbangayan, di ba? At paggawa ng kwento patungkol kay PBBM. Alam nyo, itong si Sara Duterte, dapat talaga dito na impeach kasi wala talaga tong kakwenta-kwentang vice presidente. Sana nga po ito nakita ko sa ilang ating mga kasamang vlogger. Gusto nila na maging na magkaroon ng bagong kumbaga kasi yung mga nakikita natin na mga politiko na posibleng kumandidato sa pagka-presidente sa 2028 election
nakikitaan natin ngayon ng parang tinatabangan yung mga tao dahil yung ibang pwedeng maging presidentiable sa 2028 pumirma para ma-archive ang impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. Ngayon, naglulutangan ngayon tong mga pangalan ni Ramon Ang at ni General Torre para po sa kandidatura ng 2028. Alam nyo, parehas okay Si General Torre, engineer din yan. Si Ramon Ang, engineer din po. Kumbaga, galing tayo ng pandemya, ang kailangan natin ay isang agresibo sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapababa ng mga presyo ng bilihin ang kailangan natin. So, nakuha na natin ang isang Bongbong Marcos. So, bagay lang, sakto lang kung ano ang kakayahan ni PBBM, yun ang kailangan natin dahil galing tayo sa pandemya, post-pandemic years. So, ngayon, medyo dahil nga po maganda naman ang nagawa ni PBBM sa ating ekonomiya, kailangan na natin ng isang tao na magkakaroon ng kumbaga political will para po maisaayos ang baha sa ating bansa. Hindi lang sa Metro Manila, pati sa Cebu, pati sa Davao. Ngayon, kailangan natin dyan yung mga merong kumbaga pagkakaintindi, merong understanding sa engineering o architecture, 'di ba? Mga architectural design, yung mga para hindi po mabarahan ang mga passageways, para hindi po yung mga waterways natin ay hindi maapektuhan ng masyadong kumbaga magbara. At pagdating ng tag-ulan ay ang mga kababayan natin na magsasakripisyo. Sa totoo lang, kada baha, kada merong sako ng ganyan, malaki po ang nawawala sa gobyerno. Bukod sa napeperwisyo ang ating mga kababayan, nasisira ang kanilang mga kagamitan, kanilang mga ari-arian, kanilang mga kabahayan, ang gobyerno po, di ba, kunwari, masira ang dike, magpapagawa na naman, gastos na naman ng gobyerno, masira ang yung flood, yung pumping station, papagawa na naman ng gobyerno, masira na naman tong yung flood wall ba tawag dyan, katulad nung nasira sa Nabotas o sa Malabon. Kapag nasira yan, pagawa na naman ng gobyerno. Diba? So, ang kailangan po dito ay isang pinuno na may alam sa mga infrastructure. So, malaki ang maitutulong ng katulad ni Ramon Ang or ni General Torre na may mga background po sa engineering para maisaayos ang pagbaha sa Metro Manila. Ngayon, eto si Palafox, etong urban ano ba tawag dito? Nakalimutan ko kung ano tawag kay Palafox. Urban na developer o urban legend, hindi naman urban siya, parang architectural design engineer ganyan. Magaling siya diyan. Kahit sa ibang bansa kinukuha yan para i-design ang ilang mga syudad. So, dito po sa atin sa Metro Manila, kumbaga parang hopeless hopeless case na itong sa Metro Manila. Pero siguro kung meron pong mga katulad ni Ramon Ang na kung hindi man maging presidente ay makipag-ugnayan talaga at makipagtulungan sa ating sa ating mga politiko, sa mga presidente, sa mga LGU para maisaayos ang pagbaha sa ating bansa, tingin ko po ay talagang malaking tulong. 'Di ba? Kasi parang nung 2022 election, na-vlog ko nga yan Ramon Ang for president. Kaya lang ayaw ni Ramon Ang pumasok sa politika. So kung hindi siya papasok ng politika, sana matulungan niya na lang ang ating bansa sa flood control program o flood control project, 'di ba? Makipagtulungan din siya with Palafox. Hindi katulad nung ginawa nung panahon ni Digong, naglagay ng Dolomite Beach. Pero yung Ilog Pasig napakarumi. Ilog Pasig contaminated ang tubig. So, alam mo yung parang pabalat bunga lang. Okay, maganda Dolomite. Dinarayo pa nga noon yan 'Di ba? Pero hindi mo pwedeng paliguan yan, napakarumi ng tubig diyan. Kapag may bagyo na dumating, ang basura dyan pumupunta. Bakit? Kasi marumi mga estero, marumi ang Ilog Pasig, marumi ang mga ilog sa Kamaynilaan. Dyan lalabas sa Manila Bay.
Ay nasan ba yung Dolomite Beach? Nasa Manila Bay. O di yung mga basura doon pupunta. So ang ginawa ni Digong, pinaganda nga ang Manila Bay, pero yung mga basura naman sa estero at sa mga ilog, hindi inayos. Napakalaki ng naging pondo para po sa paglilinis, sa flood control projects ni Digong. Pero pagdating ng 2022, si PBBM na ang presidente, napakatindi ng baha. Tapos kay PBBM isinisisi. Yung ilang mga flood control project ni PBBM, nito lang nagtapos nitong 2023, 2024 lang. Pero lahat isinisisi kay PBBM. Diba, ganyan po ang mga utak dutae. Walang ibang ginawa kung hindi sisihin ang ating Pangulong Bongbong Marcos kahit na si Digong ang siyang nagpabaya. Dapat nga maimbestigahan na yan kung sino ang mga nakinabang sa flood control projects ni Digong. Dahil bilyong-bilyong pera po ang naubos pero binabaha pa rin po ang Metro Manila. Buti na lang talaga merong isang Ramon Ang nahulog ng langit para sa mga Pilipino. Sobrang yaman, sobrang talino, sobrang galing pero ayaw pumasok po sa pagpopolitika. Ayaw pong maging politiko. Bakit? Kasi po hindi niya kailangan maging politiko para lamang makatulong sa mga problema ng bayan. Diba? So, sana po ipagpatuloy ni Sir Ramon Ang itong kanyang magandang adhikain at talagang masolusyonan na po ang pagbaha dahil kada may baha, may perang nawawala sa ating bayan. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo mo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first, salamat po.